Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya ay paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa aki laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko, sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao, ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas, gayon may itinatala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli sa sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Magandang araw mga kaparokya. Welcome po muli sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo. Simulan natin ang bagong linggong ito sa pagninilay sa Salita ng Diyos. Una sa lahat, ngayong araw po ay June 24. Ngayon po ang dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Shout out po sa lahat ng mga parokya na may pangalang San Juan Bautista.
Alam ko po sa ilang mga tradisyon, mayroon pong basaan. Keep safe lang po at mag-iingat tayo palagi. Mga kapatid, magandang pagnilayan natin, ano po ba ang inyong pangalan? At saan po ba ito nanggaling? Ano ang kwento, paano nabuo ang inyong pangalan? Alam niyo po ba na meron pong name meanings? At kapag ginugol po ninyo ang meaning ng inyong pangalan, may ipapakilala ito tungkol sa ating sarili. Ito po, hindi po ako nagloloko. Pag ginugol niyo po ang pangalang Kevin at ang name meaning ng Kevin, ano po ba ang lalabas? Kevin means handsome. Di po ako nagloloko bawal pumalag. Totoo po yun kahit i-google nyo pa. Ano bang pangalan? Ano bang meaning ng pangalan ninyo? Mga kapatid, alam nyo po sa ating Gospels, maraming iba't ibang pangalan at bawat pangalan merong kahulugan. Katulad ng salitang Abraham, the father of many nations. Peter, rock. Napakaraming mga halimbawa. Pero magandang tignan po natin sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, merong mga characters na may pangalan. Una, si Zechariah. Siya po yung ama ni Juan Bautista. At alam naman natin siya isang saserdote at matanda na rin po. Ano po ba ibig sabihin ng Zechariah? God remembers. Balikan natin yung kwento. Diba? Akala nila kinalimutan sila ng Diyos kasi ang tanda na nila ng kanyang misis na si Elizabeth at wala pa silang anak. Pero nung si Zecharias ay nagpunta sa templo para ituparin ang kanyang tungkulin, binigyan siya ng pangako. Pangako ng isang anak. Naalala siya ng Diyos. Zechariah means God remembers. Yung misis niya si Elizabeth. Alam niyo po ba ibig sabihin ng Elizabeth? God's promise. At oo nga naman, ang Diyos tinupad yung pangako niya. Matapos yung pagpunta sa templo, nagdalang tao ang kanyang misis na si Elizabeth at nakita natin, tinutupad nga ng Diyos ang kanyang pangako. Sa ating ebanghelyo na rin natin pagpapangalan sa kanilang anak. Sa tradisyon po ng mga Hudyo, usually po, yung pangalan ng tatay, yung magiging pangalan ng anak. Kaya Zechariah po ang pinanukala, kahit po yung mga kapitbahay nilang Marites. Yun po, bakit hindi yung pangalan ng tatay? Tandaan natin, panahong ito, si Zacarias po pipi, hindi makapagsalita. Pero lumabas yung salitang Juan o John. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang John? God is gracious. Mabuti ang Diyos. Mabait ang Diyos. Mapagbigay ang Diyos. At yan na nakita natin sa kwento ni Zacarias, ni Elizabeth, at ni Juan. God remembers His promise, and we have a gracious God. At mga kapatid, kung tutusin, kung titignan din natin ang pangalan ni Jesus, alam niyo po ba ibig sabihin ng pangalang Jesus? God saves. Makikita po natin dito na yung pangalan ay hindi lamang pagpapakilala, kundi ang pangalan ay nagtuturo din ng ating misyon. Names tell not only our identity, but also our mission in life. And John was the answered prayer to Zechariah and Elizabeth. And John also became gracious. Dahil sa kabutihan ng Diyos, ang kabutihan iyon, shinare niya. Siya ang tinaguri ang huling propeta na naghanda ng daan sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Anong lesson po natin dito? 3 letter A, madaling tandaan. Unang letter A, awaited. Hinihintay. Katulad ni Zacarias at ni Elizabeth, matutong maghintay sa pangako at plano ng Diyos. May tamang oras, may tamang panahon, may tamang paraan ang Diyos. Tularan natin ang pagiging patient ni Zechariah at ni Elizabeth sa pangako at pag-alala ng Diyos. Pangalawang letter A, anointed. Lahat tayo may mission, lahat tayo may tungkulin, lahat tayo may responsibilidad. At malay po ninyo, yung pangalan ninyo, doon nakabase ang mission ninyo sa buhay. Pangatlo at panghuling letter A is appointed. Ang challenge sa atin, be an answer
to someone's prayer today. Malay nyo, tayo ang sagot sa panalangin ng kapwa natin. Katulad ni San Juan, katulad ni Zacarias, katulad ni Elizabeth, kumilos tayo at tuparin ang kalooban ng Diyos araw-araw. Awaited, anointed, appointed. Isabuhay natin ang kahulugan ng ating pangalan. Higit sa lahat, maingat din tayo sa pagbibigay ng pangalan natin sa bawat isa. Kaya pagdasal po natin ang bawat isa, let us pray for one another, let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng pangalan. Sa sakramento ng binyag, nakatanggap po kami ng pangalan. Pero ang higit na mahalagang pangalan namin ay ang pagiging Kristiyano, ang pagiging tagasunod mo, pagiging tagapagdala ng iyong presensya. Panginoon, turuan mo kami na isabuhay ang kahulugan ng pangalan namin. Ito ay nagtuturo ng aming misyon sa buhay. At Panginoon, turuan niyo rin po kami na maging maingat, maging mapagnilay sa pagbibigay ng pangalan po sa bawat isa. Nang sa gayon po, kami po ay maging mabuting tagasunod mo base sa misyon na binigay mo sa amin sa aming pangalan. Hinili natin sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating paigisa, sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Shout out sa lahat ng mga tatay. Alam niyo po ba, ang mga tatay po sa tradisyon ang nabibigay ng pangalan sa kanilang mga anak? Kaya mga tatay, shout out sa inyo. Alam ko nag-celebrate tayo ng Father's Day a few days ago. Higit sa lahat po, sa mga tatay, salamat po sa biyaya po ng inyong pagbibigay ng pangalan sa amin. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.